Ay mga pare kong tunay, kumusta na baga kayo? Namiss niyo ba ako? Abay dapat oo. Aray ah. Ngayong araw nga mga pare ko ay sinabihan kami ni Itay na kuhain na nga daw namin itong mga kamoting kahoy na tanim ni Tito. Paano ba naman ay kinakain na nga daw ng daga? Pero bago nga na yun mga pare ko, samahan niyo muna ako sa aking mga gawaing bahay. Another achievement na naman nga mga pare ko. Paano ba naman si pare mo ang aga nagising? Hindi na kasi ako kagaya dati mga pare ko na alas 12 na gumigising. Ngayon ang gising ko ng mga pare ko ay alas 7. Aray ah. Inaantok pa talaga ako dyan mga pare ko. Inagahan ko lang talaga ng pag-iintindi at buwangon na rin talaga ako para mabilis matapos yung mga gawain ko. Aray ah. Pero sa totoo lang mga pare ko, kaya ako maaga nagising. Paano ba naman yung mga kapatid ko may pasok ngayon at sobrang ingay nila? May choice naman ako mga pare kong matulog pa dahil wala naman kaming gagawin ngayon. Pero mas pinili ko pa rin talaga mga pare kong bumangon na para sa kaunlad ng Pilipinas. Aray ah. Para rin kunwari mga pare ko morning person na ako. Aray ah. Bale may pasok na nga pala mga pare ko ngayon yung tatlo kong kapatid. Pero yung bunso ko nga ni kapatid lang yung pumasok mga pare ko. Paano ba naman ay alas 10 na nga ng gabi kagabi nagpadala si mama. Yung pinadala nga ni mama na yun mga pare ko yung panggastos nila na 1 linggo at pambaon nila. Kaso nga lang mga pare ko nung kukuhain na namin sa tindahan, sarado na yung tindahan. Tapos kaninang umaga mga pare ko alas 4 hanggang alas 6 hindi pa bukas yung tindahan. Kaya naman maliliit na yung tatlo. Alas 7 na nga rin na i-cash out yung pera mga pare ko. Kaya naman yung bunso na lang namin na kapatid ang pinapasok nila. Pero mamaya nga daw tanghali papasok itong dalawa. Kasi nga daw mga pare ko sayang yung baon. Aray ah. At yun nga mga pare ko, tapos na ako maglinis dito sa kwarto. At pagkatapos ko nga dyan mga pare ko, doon naman ako sa kusina. Bale malinis na talaga itong mga pare ko. Ang lilinisin ko na nga lang mga pare ko itong buhangin. Didiligan ko nga lang sila ulit ng tubig mga pare ko at natutuyo na. Araw-araw rin talaga mga pare ko dinidiligan ko to para naman yung buhangin mga pare ko ibasa lagi para din magdikdik pa ilalim. Ang pangit rin kasi tingnan mga pare ko kapag tuyo yung buhangin. At kapag tuyo nga mga pare ko yung buhangin nakakalatan ako. At yun nga mga pare ko pagkatapos ko nga diligan yung mga buhangin ito naman ang lilinisan ko. May mga buhangin din kasi mga pare ko, paano ba naman yung alagang pusa ng kapatid kong bunso laging tumutungtong dyan. At nakakagalit din talaga minsan mga pare ko. At pag inulit pa nga ito ng pusa ng kapatid ko mga pare ko, gagawin ko na yung siopaw. Aray ah, joke lang. At yun nga mga pare ko, pagkatapos ko nga dun sa kusina ay dumiretso na ako dito sa terrace para diligan yung mga alaga kong halaman. Yan na rin nga pala mga pare ko yung last kong gagawin at magkakape na rin kami ng jowa ko. Naninibago nga ako mga pare ko, paano ba naman alas 8 pa nga lang tapos na yung gawain ko. Samantalang dati nga mga pare ko yung alas 8 pa itulog pa ako, aray ah. Ngayon nga lang rin namin naranasang magkape ng umaga. Paano ba naman nga dati mga pare ko dahil tanghali na kaming gumising, alas 12 na kami nagkakape. At yun nga mga pare ko, fast forward na tapos nga namin magkape, nagpahinga lang kami ng konti. Pagkatapos nga nun mga pare ko, papunta na rin kami dun sa taniman ng kamoting kahoy. Malapit lang rin naman talaga to mga pare ko. At yun nga mga pare ko, alas 8 pa lang nito pero kitang kita nyo talaga yung sobrang init na ngayon. At grabe na naman nga pala mga pare ko, si Haring Araw ayaw na naman magpaawat. Aray ah. Bale matagal na pala itong mga tanim mga pare ko ni Tito. Sobrang dami nga dito mga puno ng kamoting kahoy mga pare ko at yung kay Laitay nga yung unang naubos. At hindi ko rin talaga alam mga pare ko na meron pa pala dito natirang puno ng kamoting kahoy si Tito. Si Itay nga lang nagsabi sa amin mga pare ko na hunutin na nga daw namin. Kasi sayang nga daw mga pare ko at kinakain lang ng daga. Mahigit 10 puno pa nga ng kamoting kahoy yung mga nakatanim dito mga pare ko. Kaya sabi nga ni Itay mga pare ko, kuhain na nga daw namin at sayang nga naman daw. Doon nga muna pala kami mga pare ko nag-umpisang manguha sa unahan. May nakuha naman yung kami mga pare ko pero maliliit pa. At dito na nga mga pare ko ititingnan namin kung may laman to. Makatingalan dito mga pare ko, paano ba naman ang tataas nga ng damo at matatalas dito. Pero yain na mga pare ko at sanay naman na. Aray ah. At sa part ng yan mga pare ko, hirap na hirap akong hunutin. Paano ba naman ikasintibay nga ito ng relasyon namin. Aray ah. At yun nga mga pare ko, minakuha kami pero iisa lang tas ang liit pa. Dito naman nga kami mga pare ko sa bandang likuran kaso ngayon lang inakuha namin, sobrang liliit. May nakita nga dito mga pare ko yung kapatid kong lalaki na malaking puno kaya dito nga mga pare ko itatry namin kung meron to. Hirap na hirap nga ako mga pare ko maghunot nito. Hindi nga ako matulungan ng kapatid ko mga pare ko, paano ba naman siya ngayon nagbibideo kaya no choice ako. Aray ah. At yun nga mga pare ko, pagkahunit ko nga mga pare ko ang daming ang laman nito kaso nga lang mga pare ko yung iba'y naputol. Paano ba naman mali nga daw yung pagkahila ko sabi ng kapatid ko kaya naiwan yung iba sa ilalim ng lupa. At pagkatapos nga niyan mga pare ko may nakita ulit kami dito malaking puno.
Habang tinatalas-talasan ko nga yung mga pare ko yung mga damo, wini-wish ko na sana malaki yung laman nito. Please nga ako ng please dyan mga pare ko, kinakausap ko yung puno ng kamoting kahoy. Aray ah. At sa part ng yan mga pare ko, kinakabahan na rin ako. Paano ba naman mga pare ko, baka nga hindi ko kayang hunutin. Sobrang daming damo nga mga pare ko na nakapalibot sa puno na to, kaya medyo napipiko na nga ako. Aray ah. Bale yung jowa ko nga mga pare ko sa part na yun dun sa kabila, dun nga siya nangunguha ng kamoting kahoy. At sa wakas mga pare ko, natapos na rin ako sa pagtatalas ng damo. Aray ah. At sa part ng yan mga pare ko, tinatanong ako ng kapatid ko kung kaya ko daw. Pero sabi ko nga sa kanya mga pare ko, mag-video na lang siya, watch and learn. Aray ah. At yun nga mga pare ko, unang hila ko ay nahirapan ako. Napanganga na nga ako mga pare ko sa paghuhunot at sa wakas nahunot din. Sobrang tawa ko nga dyan mga pare ko, paano ba naman ang laki nun laman. Bale naiwan nga pala tong isang puno mga pare ko at tinitingnan ko nga mga pare ko kung may laman pa. Puti na nga lang talaga mga pare ko at chinek ko. Paano ba naman itingnan nyo nga kung gaano kalaki at kahaba yung nakuha ko. Hindi ko na nga sana mga pare ko i-check tot kasi sabi ko sa kapatid ko mga pare ko wala yung laman kasi ang payat ng puno. Pero buti na nga lang mga pare ko dumating tong si Papa Toto. At sabi nga mga pare ko, tingnan ko nga daw, buti na nga lang at nakinig ako. Bali yun na nga pala mga pare ko yung pinakamalaki nakuha namin. At tinatanong ko nga dyan mga pare ko yung jowa ko at yung kapatid ko kung kukuha pa kami. At sabi nga nila mga pare ko, isang puno na nga lang daw. At sa sunod na nga lang ulit kami kukuha mga pare ko kapag naubos na. Paano ba naman baka nga masayang lang at hindi namin maluto. At nung natapos ko nga pala matanggal tong kamoting kahoy dun sa puno mga pare ko, iniligay ko muna dito sa tabi. At pupunta na nga kami dito sa las na puno mga pare ko, pero itong kapatid ko na nga ang pinaghunot ko. At kakoy pagod na ako naman magbibideo sa kanya. Aray ah. Bale ito nga pala nakuha niya mga pare ko, medyo mataba nga ito mga pare ko, parang kamote. At itong jowa ko nga mga pare ko, chinecheck niya kung may natira pa sa ilalim ng lupa. Sabi ko nga sa kanya dyan mga pare ko, kung may natira man ay hayain at baka maliit lang rin naman. Pero hindi rin talaga nagpaawat at kinuha pa rin. Aray ah. At pagkukuha nga namin nun mga pare ko, bumalik na rin kami dito sa tabi. Marami-raming puno pa nga mga pare ko yung natira, pero sabi ko sa sunod na la ulit mga pare ko at baka nga hindi namin maubos ay masasayang lalo. Marami rin talaga kami nakuha ngayon mga pare ko, siguro nga mga pare ko yung mga 2 luto yan. Masarap nga to mga pare ko lalo na sa umaga ipapartner mo sa kape. At masarap din to mga pare kong isawsaw sa asukal. Paborito rin talaga namin to magkakapatid mga pare ko. Paano ba naman ng mga bata pa kami ito nga yung kinakain din namin. At dati nga mga pare ko ay may tanim din na ganito si Papa dati dun sa Socorro. At pag nga nagugutom kami nun mga pare ko, pupunta lang kami dun sa tanim ni Papang kamoting kahoy at huhunot lang kami. At yun nga mga pare ko, ito nga pala lahat na nakuha namin, mahigit 1 timba nga rin to. Dito na nga rin namin tinanggalan mga pare ko ng mga ugat-ugat. Dito kasi makanlong mga pare ko. At pagkatapos nga ng mga pare ko, pauwi na rin kami. Dito na nga lang rin kami dumaan sa likod mga pare ko at maraming puno dito. Paano ba naman ito nga sa harapan mga pare ko, sobrang init. Bale, tatabi nga lang muna namin to sa loob mga pare ko at hindi pa rin naman namin ngayon tululutuin. Bukas na nga ni namin tululutuin na umaga mga pare ko. Pero sabi nga ng jowa ko mga pare ko magluluto siya pero kaunti nga lang daw. Bale dito ko na nga lang ilalagay mga pare ko sa planggana. At gagamitin nga rin namin ngayon yung timba mga pare ko. Paano ba naman maglilinis na nga kami ng katawan at sobrang kate. Doon ko nga ito ilalagay mga pare ko sa loob. Paano ba naman pag dito ko nga nilagay ito sa labas baka tukain to ng manok. At baka nga sila pa yung makinabang, hindi naman sila yung nagpakahirap manguha mga pare ko. Aray ah. At pagkatapos nga nun mga pare ko, hinubad ko tong damit ko. Paano ba naman ay sobrang init nga at sobrang kati na rin nun. At dumiretso na rin nga ako dito mga pare ko sa water jug at ohon-ohon na nga ako. Kailangan rin talagang uminom lagi ng tubig mga pare ko, lalo na nga sa panahon ngayon sobrang init. Nakadalawang basong inom nga ako dyan mga pare ko ng tubig. At kayo nga mga pare ko, bago nyo nga ipagpapatuloy yung panonood nyo sa akin, i-stop nyo muna yung video. Uminom nga muna kayo ng 2 basong tubig. Hindi nga ako nagbibiro mga pare ko, kaya sige na uminom na kayo, wag nang pasaway. At kung ayaw nyo mga pare ko, ibahala kayo. Aray ah. Talagi nyo lang tatandaan mga pare ko na uminom lagi kayo ng tubig dahil sobrang init nga ng panahon. At yun nga lang rin pala ngayong araw mga pare ko. Maraming salamat po sa panonood. Mahal ko kayo mula din sa amin hanggang diyan sa inyo. Bye bye.